Magandang araw. Bago ako magsimula, iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, mag-like at mag-comment pagkatapos ng video na ito. Sa aming balita, kinasuhan ng Office of the Ombudsman si dating Health Secretary at ngayon Iloilo Representative Janet Garin at 4 pang dating health officials para sa graft and technical malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng 3.5 na bilyong piso halaga ng Dengvaxia vaccines noong 2015. Kinumpirma ni Ombudsman Samuel Martires nitong Miyerkules kanyang mga investigador ay nagsampa ng kaso laban kay Garin at 4 pang opisyal noong Martes sa Sandigan Bayan. Sa 3 pahinang charge sheet ng Ombudsman na may petsang ika-23 ng Agosto, na pinangalan ng kasamahan ni Garin sa kasong graft ay sina dating Health Undersecretary Gerardo Bayugo, dating Department of Health, DOH, Officer in Charge Director Maria Joyce Docusen, dating Health Undersecretary Kenneth Hartigan Go at dating Executive Director ng Philippine Children's Medical Center na si Julius Lecciones. Maliban kay Bayugo, sinampahan din sila ng paglabag sa Article 220 ng Revised Penal Code, o ang ilegal na paggamit ng pampublikong pondo o ari-arian. Batay sa magkahiwalay na 3 pahinang charge sheet sa kasong technical malversation, ang mga kaso ay may kaugnayan sa pagbili ng mga bakuna para sa dengue immunization program sa ilalim ng dating Pangulong Benigno Aquino III. Ito ay sinuri lalo na noong sumunod na administrasyon, sa ilalim ni Rodrigo Duterte, kasunod ng pagkamatay ng ilang mga bata na na-inoculate ng Dengvaxia. Nanindigan sina Garin at Aquino na ang mga pagkamatay ay hindi sanhi ng mga bakuna. Taliwas sa posisyon ng Public Attorney's Office sa ilalim ni Perk Aida Acosta na binanggit ang mga natuklasan ng kanyang forensics team. Sa isang pahayag noong Miyerkules, sinabi ni Garin na, nakikita namin ang kasong ito bilang isang pagkakataon upang wakasan ang matagal ng isyu na tila patuloy na bumabagabag sa amin. Habang pinapanatili namin ang aming malinis na budi at kahandaang harapin ang mga isyong kinakaharap namin. Kumpiyansa kami na ang aming mahusay na paggamit ng pagpapasya, na sinusuportahan ng agham, ay magpapasinungaling sa mga paratang sa reklamong inihain ng abogadong si Glenn Chong, sabi ng mambabatas. Kasalukuyang Deputy Majority Leader ng Kamara, bilang pagtatanggol sa dengue vaccination drive sa ilalim ni Aquino. Sinabi ni Garin na, maraming panganib sa pagtataguyod ng pagpapaunlad ng bakuna na aming nararanasan, bilang mga doktor at vaccinologist. Kami ay matatag na naniniwala sa mga prinsipyo ng hustisya at angkop na proseso na itinataguyod ng aming legal na sistema. Sa pamamagitan nito, lubos kaming nagtitiwala na ang aming pagiging inosente ay mapapatunayan ng nararapat at ang katotohanan ay lalabas sa takdang panahon. Inirekomenda ng Ombudsman ang piyansa na nagkakahalaga ng 70,000 piso bawat respondent sa kasong graft, at 18,000 piso bawat isa sa kasong technical malversation. Sa kasong malversation, sinabi ng Ombudsman na ang 3.5 na bilyong piso na pondo para sa pagbili ng bakuna ay inilaan para sa Expanded Program on Immunization, EPI, ng DOH. Ang mga bakunang dengue, gayunpaman, ay hindi bahagi ng EPI at hindi rin nakalista sa ilalim ng Volume 1 ng Philippine National Drug Formulary, PNDF, ayon sa mga graft prosecutors. Ito ay isang paglabag sa Executive Order No. 49 ng 1993, na nag-uutos sa paggamit ng Volume 1 ng PNDF bilang batayan para sa pagbili ng mga produktong gamot ng gobyerno. Ang pagbili ng mga bakuna laban sa dengue ay paglabag din sa mga kaugnay na administratibong kautusan at pagpapalabas. Sa pinsala ng serbisyo publiko, ayon sa charge sheet na nilagdaan ng Graft Prosecutor Rodil Casal II, sa kasong graft, si Garin at ang iba pang dating opisyal ng kalusugan ay inakusahan ng kusa, labag sa batas, at masasamang loob, na muling ihanay ang 3.5 na bilyong piso na pondo para sa pagkuha ng mga bakuna at ang pagpapatupad ng school-based immunization program. Ito ay isang bukas na pagsuway din sa Executive Order No. 49. Gayon din sa iba pang kaugnay na mga pagpapalabas, sa pinsala at pagkiling ng gobyerno sa nabanggit na halaga. Nakalista bilang mga testigo ng prosekusyon ang mga abogadong sina Chong ng Volunteers Against Crime and Corruption at Elijio Malyari ng Vanguard of the Philippines Constitution Inc. At Dr. Anthony Leachon, na pawang nagsimula ng reklamo laban kay Garin at sa iba pa. Noong Agosto,
Si Lea Chan ay tinapat ng Administrasyong Marcos upang magsilbing espesyal na tagapayo sa kalusugan sa mga nakakahawang sakit. Ngunit ang kanyang mga kredensyal ay tinanong ni Garin sa isang pagdinig ng Kamara noong Setyembre sa budget ng departamento. Nagbitiw si Lea Chan sa posisyon ilang oras pagkatapos ng pagdinig. Sina Chong, Malyari, at Lea Chan ay nakalista rin bilang mga saksi sa kasong malversation, kasama sina Dr. Clarito Cairo Jr. Ako si Gia Adeline mula sa Pinoy Current Events. Nag-uulat.